ito na mga kababayan, magkaalaman na talaga. Ayon kay Sir Ted Filon, dapat ipatawag na ng ICI itong si Pangulong Marcos Jr. para magpaliwanag mga kababayan sa pinaka-controversial na flood control scandal. Pero bago tayo patuloy, ako muna ibabati ng magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, may hamon. Itong si Sir Ted Filon sa ICI mga kababayan, itong binuo ni Pangulong Marcos Jr. para mag-imbestiga daw di umano mga kababayan. Kunwari lang ito mag-imbestiga daw di umano sa pinaka-controversial na flood control scandal. Kung talagang gusto nila na mag-imbestiga mga kababayan at walang kinikilingan itong ICI na binuo din ni Pangulong Marcos Jr. at si Pangulong Marcos Jr. din mga kababayan ang pumili kung sino yung itatalaga niya dyan sa ICI. Di ba? Halatang halata mga kababayan na gusto nilang iligtas itong si Pangulong Marcos Jr. dahil alam ng nakakarami nating mga kababayan na hindi ligtas, na hindi pwedeng magugas kamay itong si Pangulong Marcos Jr. dahil siya mismo ang nagyabang sa mga proyekto na ito mga kababayan. Pero nga pala, mga ghost pala. At hindi milyon, at hindi bilyon, trilyon mga kababayan ang pinag-usapan dito. Ang nakurakot mula sa kaba ng ating bayan. Kaya nga may hamon itong si Sir Ted Filon, kung talagang totoo kayo, sige, ipatawag ninyo. Subukan ninyong ipatawag itong si Pangulong Marcos Jr. At sana live para makita namin kung anong itsura ni Pangulong Marcos Jr. kung halimbawa magpaliwanag siya kung paano nangyari itong mga ghost project ng flood control mga kababayan na kaniyang pinagyabang sa kaniyang suna. Ito na. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ang itinuturo na po si Pangulong Marcos mismo at si dating speaker. Mga ka-close niya. Hindi ba para ho talaga magkaalaman kung totoo pong independent itong ICI na ito? Ipatawag nila ang Pangulong Marcos. Kung totoo po na independent sila. Independent Commission for Infrastructure. Kahit na ang Pangulo ang bumuo sa kanila sa pamamagitan ng executive order. Bakit? True. Una po, si Martin Romualdez, si pa humaharap Opo, hindi pa ulit humaharap. Tama. Sa kanya pong pangalawang dapat na patawag. Oo. Tapos meron pa mga balita na meron daw statement na hindi daw inilabas. May mga ganun pa. Una sa lahat po, bulag tayo sa nangyayari. Bottom line dito, Nobyembre pa lang pinag-uusapan na itong budget na ito. Nobyembre pa lang, galit na galit ka na kay Martin Romualdez. Kung totoo yun, na nanggagalaiti ka at sinermonan mo na 1.5 oras yung pinsan mo at ikaw talaga namang bisit na dito kay Zaldico at dito kay Martin Romualdez. Ano datang ginawa? Bakit ka naghayag ng iyong damdamin July 28 pa? Ang tagal. Hindi ba? Oo. I mean, sorry po. Maya naman kayo. It's a valid observation. Kung bakit na-late ang galit? So ang tanong na-late yung galit, November pa to Tapos July So ang tanong na dito, dapat ipatawag ng ICI si Pangulong Marcos. I agree. And live na mapanood natin kung ano ang kanyang itsura at pananalita sa katanungan. So ano ba naging deliberasyon? Ano ba pinag-usapan nyo ni Martin Romualdez? Ano ba pinag-usapan nyo ni Zaldico? Ano ba pinag-usapan nyo at nandun nagmamasid si Toby Chanco? Ano ba pinag-usapan ninyo ni Pangandaman? Nung kayo nag-meeting sa Malacanang, may picture kayo, di ba? Si Bonoan, si Pangandaman, si Ralph Recto, Tama, meron silang picture. Kung hindi nyo po sasabihin kung ano ang inyong napag-usapan, total may picture kayo, baka pwede na namin malaman kung ano ang inyong kinain. Sa totoo lang din, girl, no? Yes, boy. Ang laki ng problema ng DOJ at ng Ombudsman and the state, no? The present dispensation dito ho sa mga kasong ito Kasi nga, nandito na si Zaldico at iba na ang sinasabi, di ba? Ang itinuturo na po si Pangulong Marcos mismo at si dating speaker. Mga ka-close niya Hindi ba? So lalong ang, di ba, ang gulo? Kaya lalo. The more tayo na nakikinig po nanonood, maging mapanuri sa mga balita na atin napapakinggan. Okay?
Dahil po sa ngayon, definitely po, magkakanya-kanya na rin po ito ng kanila pong narrative, ika nga. So, anong importante? Tama din po naman si Attorney Roy, no? Ang ombudsman, ay gagampanan ang kanyang tungkulin. Na dapat nga dito, wala pong sisinuhin sa investigasyon. Tama naman si Attorney, na ang ombudsman kahit na anonymous letter, na wala pong hindi sworn statement, ay iniimbestigahan kasama sa kanilang mandato. Tama naman yun eh. Sumunod ka sa kanila, nakatanggap po ng sulat, iimbestigahan yun. Pero kapag na po nagsampahan na ng kaso, talagang kinakailangan sumpaan mo yung salaysay na ihahayag nung tetestigo sa kaso. It's a different story. Pero yung sinasabi nila na imbestigahan mo ito, sa paunang kwento pa lang, pwede po naman pong gawin yon ng ombudsman. With all due respect to everyone, ha? Factual po lamang yan, na usapin. Yeah. Okay? Pero ito po, tama din po ito ng ating pong ngayon, ang mga nasa Luneta, ang grupo po ng INC na nanawagan po ng transparency, no? Dito po sa issue po ng investigasyon sa corruption na ito. Kaya nga, noong pamampo, nung wala ka dito, di kayo naandoon, nagtatampisaw sa batis ng nakasiyahan. Okay. Bumibili kasi akong luggage. Basura. Alam nyo, nabanggit ko na para ho talaga, mga kapatid, magkaalaman kung totoo pong independent itong ICI na ito. Ipatawag nila ang Pangulong Marcos. Kung totoo po na independent sila. Independent Commission for Infrastructure. Kahit na ang Pangulo ang bumuo sa kanila sa pamamagitan ng executive order. Bakit? True. Una po, si Martin Romualdez, pa humaharap, ha? Opo, hindi pa ulit humaharap. Tama. Sa kanya pong pangalawang dapat na patawag. Oo. Tapos Opo. meron pa mga balita na meron daw statement na hindi daw inilabas. May mga ganun pa. Una sa lahat po, bulag tayo sa nangyayari. Doon pa lang po number 1, dapat po live stream yan. Para malaman natin, ano ba ang tanong ninyo? Ano ba ang statement ng inyong pinapatawag? Si Grace po humarap doon. Ano ba sinabi ni Grace po? Hindi po ba? Ano ba ang tanungan ninyo? Kasi ang pinagmumulan po ng lahat ng ito ay yung 2025 budget. Kasi nga, ang sinasabi mga kapatid, kung pupuntahan mo yung ikinekwento ni Toby Chanco, at basahin niyo po yung column ngayon ni Ma'am dito po sa The Philippine Star. Marie, pamintuan. Yes, sa kanilang panayam sa story ko ng One News, doon po inilahad ni Toby Chanco yung matagal ng ugong-ugong at bali-balita na nagkakaaway na magpinsan nang dahil po dito nga sa budget at usapin ng korupsyon. Oo. Alright? So dito ho, mga kapatid, meron pong ikinekwento si Ma'am sa kanyang column kung ano po ang naging pahayag ni Toby Chanco. At sinasabi po, November pa lamang nung nagdaang taon, galit na si Pangulong Marcos kay Martin dahil nga dito po sa sinasabi na massive corruption na nangyayari sa Kamara sa pamamagitan po nito pong pangungumisyon sa mga proyekto ng DPWH. And specifically po, dito nga daw sa budget. Ang sinasabi po ni Zaldico, hindi. Okay, may insertion, etc. Okay, sarhan na po natin yan. Kasi nga, kung gusto ng presidente ng gantong proyekto, sa NEP pa lang, maaari niyang i-push yan. Pero ang sabi po naman ng kabilang banda, sandali lang. Kasi nga, kung ilalagay mo yan sa NEP, pwede yang guluhin ng 2 kapulungan ng Kongreso. So maaari ka ding maghintay lang sa dulo at doon mo na siguraduhin ito. Pwede din pong ganon. Depende po yan kung nasaan kang bakod. Pero bottom line dito, Nobyembre pa lang pinag-uusapan na itong budget na ito. Nobyembre pa lang, galit na galit ka na kay Martin Romualdez. Kung totoo yun, na nanggagalaiti ka at sinermo na muna 1.5 oras yung pinsan mo at ikaw talaga namang bisit na dito kay Zaldico at dito kay Martin Romualdez. Ano tatang ginawa? Bakit ka naghayag ng iyong damdamin July 28 pa? Ang tagal. Hindi ba? Oo. I mean, sorry po. Mahiya naman kayo. It's a valid observation. Kung bakit nalit ang galit. So ang tanong Nalit yung galit, November pa to Tapos July So ang tanong na dito, dapat ipatawag ng ICI si Pangulong Marcos. I agree. And live na mapanood natin kung ano ang kanyang itsura at pananalita sa katanungan. Okay, kung ang sinasabi mo, kasi nung unang kanyang press release, di ba binasa niya ang buong budget? Sabi ko nga, paano mababasa? Ilang libong pahina yan? Oo, yun ang sabi niya. Over the weekend, binasa niya. Page by page.
binasa niya at hindi nga daw niya nakilala kasi nga mangled beyond recognition, etc. So at the end of the day po, meron kang binito, meron kang inalis. Okay. Pero sabi mo, talaga namang itong budget, pa pinirmahan. Yun lang. Diba? So ano ba naging deliberasyon? Ano ba pinag-usapan nyo ni Martin Romualdez? Oh. Ano ba pinag-usapan nyo ni Zaldico? Oh. Ano ba pinag-usapan nyo at nandun nagmamasid si Toby Chanko? Ano ba pinag-usapan ninyo ni Pangandaman? Oh. Nung kayo nag-meeting sa Malacanang, may picture kayo, di ba? Si Bonoan, si Pangandaman, si Ralph Recto. Tama? Meron silang picture. Yes, oo. Nung kayo nando doon, ano ba pinag-usapan nyo? Hindi ba? Maganda ho. Kung totoo na ang ICI Independent Commission, ipatawag yung Pangulo with all due respect, di ba? Mr. President, di ba? With all due respect. You are cordially invited. Kasal. Kasal yan. Lakas ng tawa mo, girl. Pero alam mo, kung hindi man nila sabihin kung ano... You are cordially invited to attend the ICI hearings. Opo. And RSVP. Forthwith. Kung hindi nyo po sasabihin kung ano ang inyong napag-usapan, total may picture kayo, baka pwede na namin malaman kung ano ang inyong kinain. During the meeting. Ang title po nung artikulo, nasa opinion section po ito ng The Philippine Star ni Miss Anna Marie Pamintuan. Ang ganda ng title, pwedeng title ng kanta. Ano? How high does it go? Yes, okay. Ngayon, kasi nga bumubuo kami sana po ng Think About It episode. Buuin mo na yan, birahe! Sinisigawan mo na naman ako eh. Hindi, ang tawag doon yung minsan nangyayari din siya, passion. Oo, naubol na-preempt. Oo. So, sayang. Na-delay din yung Think About It, parang yung galit ng Pangulo, na-delay. Ano namin ito, ito na ho yung mga pumutok ngayon. So anyway, sandali lang po. Pero ang ganda nung napansin mo, oo nga, kung nangyari yun nun, bakit July lang? Na-delay yung, dami kasing ginagawa ng Pangulo. Minsan sa dami ng ginagawa mo, dinay-delay mo yung emotions mo eh. Parang nagkakahawig sila ni Zaldico. Ha? Diba? Kasi magmula noon, ano siya, ano bang tawag sa kanya? Downtrodden? Hindi naman siya bagman. Downtrodden. Luggage man? Hindi naman siya kolektor. Hindi rin. Hindi rin siya banker. Kasi pass-through man. Okay, bakit? Di ba, bilyonaryo ka, yaman-yaman mo, di ba? And congressman ka, negosyante ka, tapos inuutosan ka lang taga-hatid. Well, again, ang sabi ni Attorney Roy, guilty ang kanyang kliyente sa lack of strength to resist. Dautos mula sa kataas-taasan. Nakita mo yun? Lack of strength to resist. Wala ang kinita ni 5 centimos. Wala. Alam mo, kung wala ka. Sa tinagal-tagal ng panahon, ikaw yung taga-kolekta. Kaya, taga-kolekta ka. Kung 2024 man nag-start, base sa mga picture hanggang 2025, karapat dapat kung walang natanggap si Zaldi at ginawa siyang pass-through nito mga taong ito na totoong may kickback, dapat gawing santo si Zaldi. Dahil mo walang natanggap eh. Sobra ka naman sa santo. Baka hindi pumayag si Pope. Ano na lang. Bigyan mo na lang ng medal. For honesty. Oo. Sige. Di ba parang si Zaldico, sa tinagal-tagal na siya ay dinadaanan nito, ngayon na siya lumantad. Hindi ba para silang may similarity? Talaga na ipatawag. Ito si Pangulong Marcos para naman kahit paano magkaroon ng kunti. Kahit paano magkaroon ng kahit kunting tiwala naman ang taong bayan. Dahil sa totoo lang mga kababayan, wala tayong tiwala sa ICI na yan. Kasi nga, sino ba ang bumuo? Sino ba ang pumili ng mga tao na yan na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control na yan? Si Pangulong Marcos din, siyempre. Hindi nila iimbestigahan yan si Pangulong Marcos. Kaya tama itong si Sir Ted Pailon. Dapat imbestigahan, ipatawag itong si Pangulong Marcos Jr. ng ICI para makita natin at makita natin kung ano ba yung kanyang sasabihin. Kung hindi bang ngingiwi-ngiwi na yung kanyang bunganga na kababayan sa kakapaliwanag sa paggawa ng kasinungalingan. Wala na po tayong tiwala, pasensya na. Wala na tayong tiwala sa mga sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. dahil iba nga yung kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. Sa sinabi naman ni Zaldico mga kababayan na wala siyang kinita kahit 5 duling mga kababayan sa mali-malitang pera na yan, yung bilyon-bilyong pera na yan, mukhang di naman tayo naniniwala mga kababayan. Mukhang malabo din naman yun. Ikaw ba naman, kung utusan ka, bilyon-bilyon yan, hindi ka rin ba hihingi? Yun lang din siguro mga kababayan ang pagkakamaling dito sa lito.
Dahil bakit sinabi niya na wala siyang kinita? Dapat sinabi niya. Sinabi niya na, yung totoo talaga, yung katotohanan. Na lahat sila kumita, mga kababayan, dahil totoo talaga na may kumita dyan. At itong si Pangulong Marcos nga talaga, mga kababayan, hindi pwedeng mahugas kamay. Dahil siya mismo ang nagyabang na meron na tayo, ulit-ulit na tayo, para tayo sirang plaka, mga kababayan, alam na ng mga nakakarami nating mga kababayan. Yun ang dito na lang muna, at bago tayo matatapos, i-shout out ko lang si Ma'am Michelle Bulima, si Ma'am Berger Veralidios ng Puliang Bulacan, si Ma'am Luis Tanzapan, si Ma'am Idisa Morbi, Ma'am Mivelyn Balicao, si Florencia Leonor, si Carl, shout out sa iyo, at sa mga apo ni Ma'am Berger. Pasensya na, hindi tayo makapag-reaction ng mga ilang araw dahil nga may problema tayo, pupunta tayo ng Cebu na naman dahil nga yung kapatid natin ay sinasamahan natin na magpagamot, mga kababayan. Yun ang naman dito lang muna. At once again, this is Aaron Lee TV mo, ingating lahat. God save the Philippines.